Ang Lalaki sa Dilim, nobela ni Benjamin Pascual. Nagsimula ang nobela sa pag-uusap ng mag-amang Rafael Cuevas at Don Benito ukol sa nalalapit na kasal ni Rafael kay Margarita. Pinagsabihan nito ang kanyang anak na magtino na at asikasuhin na lamang ang pinatayo nitong klinika para sa mata. Sumang-ayon naman si Rafael sapagkat napag-isip-isip niya na tama rin naman ang sinasabi ng kanyang ama. Niyaya ni Nick si Rafael para pumunta sa isang bar dahil bibigyan nila si Rafael ng isang stag party sapagkat malapit na itong ikasal. Ngunit nakainitan ang grupo nila Rafael at ang ilang kalalakihan sa bar dahil daw sa pambabastos ni Nick sa isang hostess. Hanggang sa dumating ang mga pulis at naisipang tumakas ni Rafael dahil ayaw nitong masira ang apelyido niya. Paglabas niya sa kusina ng bar ay nakita niyang nasundan na pala siya ng isang pulis. Sumakay si Rafael sa isang taxi upang iligaw ang bumupuntot na pulis. Habang tinatakasan pa rin ang humahabol sa kanya, nakarating si Rafael sa isang di pamilyar na lugar. Dito ay nakita niya ang isang bahay na yero na ginawa niyang panandaliang taguan mula sa pulis. Mula sa loob ng bahay ay may narinig siyang pag-uusap. Pag-uusap ng mag-inang Aling Sela at Seto na aalis muna ng bahay upang makahingi ng gamot sa ubo. Nang makaalis ang mag-ina, umakyat siya sa bahay na yero at doon nakita niya ang isang dalaga at ito'y mag-isa na lamang. Hindi na nito napigilan ang sarili dahil sa sobrang kalasingan at pinagsamantalahan na niya ang kaawa-awang dalaga. Bago lisanin ni Rafael ang bahay, naisip niyang bulag pala ang babae na siyang kinaluwag ng loob niya sapagkat ligtas siya. Paano nga naman kasi siya maisusumbong ng isang babaeng di naman nakakakita? Tiyempong gising pa rin pala si Don Benito nang makauwi si Rafael sa kanilang bahay. Napansin ng kanyang ama ang mga kalmot sa kanyang mukha, pero nagdahilan na lamang siyang ito'y nauntog lamang noong inihatid niya ang isa sa kanyang mga kaibigan sa bahay nito. Sa paggising ni Rafael, naalala nito ang kabalahuraang ginawa niya sa isang bulag na babae. Upang mawala ang isiping ito'y napag-isip-isip ni Rafael na dalawin na lamang niya ang kanyang nobya. Nagkayayaan ang dalawang manood at kumain sa labas, ngunit hindi pa rin talaga niyan maiwaksi sa kanyang isipan ang mga pangyayari sa bahay na yero. Kaya naman, muling pinuntahan ni Rafael ang bahay na yero upang tingnan kung ano na ang lagay ng babaeng bulag. Nakausap niya ang babae at nabighani siya sa angking kagandahan nito. Upang pasimple itong makausap, nagtanong siya kunwari kung saan ang bahay ni Nick na kanyang kaibigan at umalis din kaagad siya makalipas paalisin ng dalaga. Naisip ni Rafael na bigyan na lang niya ang babaeng kanyang pinagsamantalahan ng 50,000 pesos bilang panghugas ng kasalanan sa kanyang ginawa. Pinuntahan niyang muli ang bahay at kanyang ipinaabot sa isang bata ang pera, kasama ang isang liham na nagsasabing siya ang nanggahasa. Nabanggit din sa sulat ang pagrerekomenda niya sa isang espesyalista ng matang si Rafael Cuevas, na sarili niya mismo. Dumating ang araw ng kasal ni Rafael at Margarita na siyang dinaluhan ng pamilya ng bawat partido at ng mga kaibigan nito. Nakaramdam ng pagkainis si Rafael nang halikan ni Ted, dating kasakasama ni Margarita, ang kamay ni Margarita. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin at naghanda na sila para sa kanilang honeymoon sa Baguio. Naalala na naman ni Rafael ang pangyayari sa bahay na yero matapos nilang magsiping ni Margarita. Ngunit nawala ang isiping ito nang maalala niyang para siyang nadaya ni Margarita sapagkat hindi pala siya ang nakauna rito. Pinaalalahanan na lang niya ang kanyang sarili na hindi na mahalaga ang nangyari sa nakaraan at ang mahalaga ay kung ano sila ngayon. Nang makauwi sila, tinungo ni Rafael ang kanyang klinika upang itanong sa isang katiwalang nurse kung may nagpunta bang nanay na may kasamang anak na bulag. Mayroon nga raw pumunta, ngunit wala si Rafael noon kaya sinabihan na lang ito ng katiwalang bumalik na lang matapos ang siguro'y mga 5 araw. Ang mag-ina ay dumating matapos ang ilang araw para ikonsulta kung makakakita pa ba si Ligaya. Sinabi ni Rafael na may posibilidad naman, ngunit huwag silang aasa. Gayunpaman, nagdulot pa rin ito ng kaligayahan sa mag-ina at kanila nang pinag-usapan ang araw ng gagawing operasyon.
Sa kasalukuyan din ay napatawag si Nick sa bahay ng mga Cuevas at nagkataong si Margarita ang nakasagot nito. Inanyayahan sila nitong dumalo sa binyag ng kanyang bunsong anak na sinang ayunan naman ni Rafael sapagkat wala naman itong masasagasaang operasyon ng kanyang klinika. Sa araw ng binyag ay doon nagkakilala sina Margarita at Marina na asawa ni Nick. Dumating naman ang araw ng operasyon ni Ligaya at nagresulta ito ng tagumpay. Pinagbili na ni Rafael si Ligaya na huwag itong masyadong maggagalaw at humarap lamang sa iisang direksyon upang hindi mapano ang kanyang mga mata. Kinuwento ni Aling Sela, ina ni Ligaya, ang naging karanasan ng anak nito sa pagkakagahasa. Sinabi niyang pinayuhan na nga niya si Ligaya na ipalaglag na lang ang bata. Ngunit tumanggi ito dahil para rito ay kaloob ng Diyos ang nasa sinapupunan niya. Sa pagkukwentong iyon ni Aling Sela, napagkasunduan nila ni Rafael na kumbinsihin si Ligayang ipalaglag na nga lang ito dahil magiging kahihiyan pa ito ni Ligaya. Pero may paninindigan pa rin si Ligaya sa kanyang desisyong buhayin ng bata. Nagdahilan pa nga itong baka raw ang bata na ang maging daan para magpakilala sa kanya ang gumahasa sa kanya. Nagkaroon ng matinding dagok sa relasyon ng mag-asawang Rafael at Margarita. Nang makita ni Rafael si Margarita na kasama ang kanyang kaibigang si Nick. Ang buong akala pa naman niyang lalaking katawagan ni Margarita sa telepono ay si Ted. Ngunit sa gulat niya ay ang kaibigan pala niyang si Nick. Galit niyang inaya pa uwi si Margarita at pagka-uwi ay doon sila nag-usap at gumawa ng kompromiso sa kanilang problema. Binanggit ni Rafael ang pangyayaring ito sa kanyang ama upang humingi ng payo at ang payo ng huli ay huwag siyang magpadala sa galit at maging mahinahon lamang siya. Ngunit nang minsang sinundan nito si Margarita sa isang hotel ay laking gulat na lamang nito ang nakasama na naman nito si Nick. Hindi na napigilan pa ni Rafael ang kanyang damdamin at agad niyang sinuntok si Nick. Bilang parusa kay Margarita, hindi siya pinayagan ni Rafael na lumabas-labas ng bahay. Hindi na rin siya maatimpa ni Rafael na makatabi sa pagtulog. Hindi rin sila nagpapansinan kahit sa harap ng hapagkainan. Sa katagumpayan ng operasyon ni Ligaya, matapos lamang ang ilang linggo'y nakakita na siyang muli. Hinatid silang mag-ina ni Rafael sa kanilang bahay at nakita nitong may pinapatayong bahay ang mag-ina. Nasa isip-isip niya'y nagmula sa perang kanyang binigay rito. Isang araw ay biglang napatawag sa kanya si Aling Sela at ibinalita nitong nanganak na raw si Ligaya. Bigla-bigla namang pumunta sa bahay nila si Rafael para makita ang anak nito. Nang makita niya ang kanyang anak, naisip niyang ito na lang ang nakapag-aalis ng bigat ng problema nilang mag-asawa. Nalaman niya kay Ligaya na isinunod sa kanya ang pangalan ng sanggol, Rafael, nang dahil na rin sa laki ng naitulong niya kina Ligaya. Ngunit hindi lang ito, inaya rin siyang magninong sa bata, ninong ng batang anak niya mismo. Binatikos ni Margarita si Rafael sapagkat lagi na lang itong wala sa kanyang klinika hanggang sa malaman nito na kina Ligaya pala ito pumupunta. Nag-eskandalo ito sa bahay ni Ligaya at kung ano-anong mga masasakit na salita ang pinakawalan na siyang labis na ikinasakit ng damdamin ng mag-ina. Pag-uwi ng mag-asawa, nagkasagutan ang mga ito at pilit na pinapaamin ni Margarita si Rafael ukol sa relasyon nila ng dating pasyenteng si Ligaya. Ayos lang daw kay Margarita ang ganoong bagay na mayroong ibang kalaguyo ang bawat isa sa kanila, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Rafael. Ikinonsulta na ito ni Rafael sa kanyang ama at sa ama ni Margarita. Binalikan ni Rafael si Ligaya ngunit pinagsabihan lang siya nang huli na huwag nang pumunta sa kanila para hindi sila maging dahilan pa ng pag-aaway ng mag-asawa. Dahil nga sa alam ni Don Cuevas ang hirap ng pinagdadaanan ni Rafael, idagdag pa ang paninisi nito sa sarili dahil sa mga pangyayari ay siya nang ikinamatay ng matanda. Marami ang nakilibing at maraming nakiramay, kasama na rito ang mag-inang Ligaya at Aling Sela. Labis na dinamdam ni Rafael ang mga pangyayari sa kanyang buhay at naisipan na lang niyang pumunta sa isang bar upang uminom at kumuha ng isang hostess para makalimot sa mga bagay-bagay.
Pagkagaling niya sa hotel ay nagpunta siya kina Ligaya kahit na siya'y lasing pa at nang siya'y matumba sa pintuan ay agad-agad naman siyang binuhat ng mag-ina. Habang pinupunasan siya ni Ligaya ay hinatak niya ang kamay nito at sa kanya ito hinalikan sa labi. Biglang naisip ni Rafael na mali ang kanyang ginawa at dahil doon ay ayaw na siyang makita pang muli ni Ligaya. Makalipas lang ang ilang araw ay nabasa ni Rafael sa diaryong natagpuang patay sina Nick at Margarita at ito ay kagagawa ni Marina. Nalaman naman mismo ni Rafael kay Marina na kaya nito binaril ang dalawa dahil balak ni Nick na kuhanin ang mga anak nila. Sinundan ni Marina si Nick sa kanilang bahay upang ipaglaban sana ang karapatan nito bilang ina ng mga bata. Ngunit hindi nito naabutan ang asawa, kaya kinuha na lang niya ang baril sa kanilang bahay, sa kanya sinundan sa hotel sila Nick at doon niya binaril ang dalawa. Nagtapos ang kwento nang aminin ni Rafael na siya ang gumahasa kay Ligaya. Nagulat ang mag-ina sa narinig, ngunit mapapansin sa mga kinilos ni Aling Sela na ayos lang ditong si Rafael pala ang ama ng anak ni Ligaya. Matapos umamin ay niyayang magpakasal ni Rafael si Ligaya upang panagutan ang nagawa niya at dahil sa mahal na rin kasi niya ang dalaga, sa biruang kumpare at kumare nagwakas ang nobela.